time na, meron pa isa na nasabi sa Quran. Ang tatay mo, nanay mo, sa araw na yun, wala silang magagawang tulong. Hindi yung sarili nila. Yung talaga nagpapatag sa papunta sa Islam. Yun, papunta sa Islam. Pero hindi ibig sabihin na Muslim ako. That time, diretso na kasi bilang isang Muslim. Ngayon pa nga ako nun eh. Sabi ko pa ininom ng marami ko. Pero that time, nung nag-Muslim na, hindi na. Pagkita ko inalis. Mga bisyo ba? Wala na. Ngayon, kung gahanap kayo about sa Islam, siguraduhin nyo na yung sinasamba nyo ay yung lumikhanan lang sa Islam. So, nung nag-Muslim ka na brad at ikaw nga, nag-declare ka na bilang yan niya, of course, ikaw nga, meron kang naranasan o nadaanan o pinagdaanan ng mga hindrances, mga problema. O mga pangungutya, mga, let's say, kung ano yung mga trials na bilang isang bagong yakap sa Islam. Paano mo in-overcome? Sa pagiging bagong Muslim, unang-una, hindi ako nahirapan sa pagtanggap sa buhay ng Islam. Ng pagiging isang Muslim. Kasi ang mas bansang Saudi Arabia is very strict sa mga pag-pray, very strict sa mga kautusan, kung ano pinagbabawal, kasi wala talaga itong bawal. Wala talaga itong mga bawal na legal. Walang nightclub. Walang sabungan, walang ganyan. Pero, dito, sa Islam, matatagpuan mo yung tunay na mga kaibigan. Kasi lahat ng kaibigan mo, mawawala sa'yo. Naranasan ko yan. Lahat ng kaibigan mawawala sa'yo. Pero babalik yan. Pati magulang, babalik lahat siya. Wala-wala na sinabi ko kala namin. Sabi ko, Nay, maganda pala sa Islam. Huwag ka magmamuslim. Pero nakakaranas na ako nung, naging iba na yung pananaw ko sa Islam. Sa Islam na talaga. Hindi pa ako nagsashahada. Sabi ko, nung nag-Muslim, Nay, nag-Muslim na ako. Iba na sumagot. Nakakapagod ko na sumagot. Pero kasi, para bang na-dismiss kasi hindi pa nila alam yung aral sa Islam. Hindi pa nila alam kung ano talaga tunay na ugali ng isang Muslim pagka isinabuhay. Kasi ang akala namin dati, na ang isang Muslim, yung pagka may nagawang gulo, kukuyugin ka. Kuyog. Yun ang common. DVD. Pero dito sa Islam, nakita ko talaga kasi yung isinabuhay ko doon mismo sa fasting sa buwan ng Ramadan, first time, hanggang second time. Tapos nag-hajj, nag-umrah, lahat na bigyan ng Islam, isinabuhay ko na talaga. Tapos, yung mga taong hindi mga nakakintindi about Islam, yun yung lumayo talaga sila. As in, binlock ka talaga sa Facebook. Na-block ka sa Facebook. Tapos, syempre, sa una, ako nakakasakit din sa ibang tao na siguro nakakausap ko, ganito, ganyan. Ganito Islam. May mali yun sa inyo. Nag-aral ako ng about Islam doon sa Islamic Center sa Al-Hasa Hukuf sa Kingdom, Saudi Arabia. Doon ko nakilala yung mga taong nagturo sa akin kung paano ba isabuhay ang isang Muslim. Panahon na dito yung mga dating pare na nag-Muslim, Islamic Barcelona. Alawa yung dating Iglesia ni Cristo na isang diakono, si Ibrahim Samson. Tapos yung isa dating born again, mas marami born again doon na nag-Muslim. Tapos, maraming Katoliko din, dating mga sakristan, nagsipagturo sa amin. Paano ba yung tamang pamamaraan ng pagiging isang Muslim? Ngayon, kung meron kayo nakakita lang, payo lang sa mga kababayan natin, na hindi pa Muslim, huwag niyang husgahan ng isang tao kung siya ay Muslim na gumagawa ng mali. Hindi po siya matatawag ng Muslim kung siya ay gumagawa ng mali. Kung may nakita kayo ng gugulo dyan sa mga kapitbahay mo at masama ang ugali, hindi po siya Muslim. Siya po, tawagin niyo lang po na Maranao, Maguindanao, Tausog, Tagalog, lahat po. Ako'y purong Tagalog. Purong Tagalog, may kabiyak, nabikol. Alhamdulillah, ako isang Muslim. Inshallah. Alhamdulillah.
Maraming salamat kapatid Yusuf Yampot. Mashallah, natural. Narinig po natin ang tinura ng ating kapatid na si Brother Yusuf Yampot na napakaganda ng kanyang kasaysayan o karanasan sa pagtawid sa Islam. Mashallah. Nabanggit mo, Brad, yung mga tao na dating may mga pangalan o may mga posisyon doon sa Saudi Arabia. Alam natin na talagang dati wala yung mga ganyan doon. Pero sa paglipas ng mga panahon dahil sa nagiging kumbaga yung kanilang awareness sa atin pala o mga Pilipino na punta roon ay nagiging aware na doon sa aral ng Islam, ay meron din nagkakaroon na nga ng mga ganon. Naalala ko noon na bago ako noon nakapunta rin doon sa Ibrahim Dalak sa Saudi Arabia. Nandun na yung mga grupo na nauuna, sila Brother Omar Peñalver, mga yan, sila Brother itong Arceo, Abdul Latif Arceo ng Bulacan, doon yan sa Saudi Arabia, at marami pang iba na mga kumbaga masasabi natin ng mga pioneer na doon sa mga OFW na mga dating may mga posisyon o may mga pangalan dito sa Pilipinas, sa kanilang mga sekta, na pagdating doon sa Saudi Arabia ay niyakap na ang Islam dahil na rin sa pagiging open ang aral ng Islam at kapag-aralan. At karagdagan dito, meron pa rin tayo mga latest na mga nalaman ng mga kapatid katulad nila isang attorney po ito, si Attorney Sikat o Isabelito Sikat. Siya po isang assistant prosecutor ng Caloocan City sa Manila. Currently, current assistant prosecutor. Siya po ay narito na wala pa namang isang buwan ngayon. Siya ay nakasama doon sa team ng Junto. Ng Junto, no? Ng da'wa dito po sa ginanap sa Sitio Kainin Kain may Paisiya. At ganoon din, nakikita natin, meron mga naka-post sa Facebook yan. Sila Attorney Remedios. Ito yung medyo lately na itong bago lang, no? Recently na si Attorney Remedios, pangalan niya si Fatima. Attorney Remedios Barbin. Siya po isang Amnesty International commissioner, former commissioner also, and president of Foundation for Social Justice. Si Attorney Remedios Barbin. Yan po, kilala ng mga, at meron din sa mga media ng mga ibang personalidad at mga artista katulad ni Bing Darwa Limbawa, Robin Padilla, sila Romel Padilla, at marami pang iba. So, tanong natin sa isip sa ating sarili, kung bakit itong mga tao na ito na may mga pangalan sa lipunan at may mga kaalaman or may mga title na sila ay yumakap sa Islam. Katulad na minsan siya isang pastor ng Katoliko rin, si Bishop yata siya, si Soria, or pastor, I think pastor. Soria, si brother, nakalimutan ko ang pangalan niya doon sa Islam, pero siya ay sumakabilang buhay. Pare siya. So marami pa pong mga personal. Yun mga sariling atin. Iba pa yun mga mga foreigners. Napakarami. So ito isa sa mga bagay na kung saan doon sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan, hindi lamang po sa pagpaparating ng mensahe ng Islam ang layunin natin dito. Ngunit binibigyan din natin ng awareness yung ating mga listeners o mga nanonood doon sa mga tao na yumakap sa Islam na hindi dumarating sa kanilang kaalaman dahil doon sa minsan may mga sadya man o hindi doon sa pagkagawa ng mga media, either ito'y sa newspaper or sa television or sa radyo, na hindi na ito na ipaparating sa kaalaman ng publiko. Makikita na lang natin na marami. So, dito sa Pilipinas, inshallah, siguro magugulat na lang tayo sa araw, ay pag nagkaroon tayo ng, ano ba itong tinatawag, ng census, doon sa mga taong yumakap sa Islam na dating hindi Muslim, o dating Christian sila, ay talagang nagbibigay ng gulat sa mga karamihan. At dito lamang sa Nueva Ecija, Masya Allah, sa Talavera alone,
nung nagkaroon ng census yung isang kapatid natin dyan, nagtatrabaho sa Talavera Municipality, ay more than 200 families pala dyan na hindi natin alam. So marami tayong municipality dito sa Rebecca. I think mga mahigit 30 yata ang ating municipalities. So bawat municipality ay may mga mga pamilya na dati hindi Muslim at nag-Muslim. Alhamdulillah, ito yung mga akbangin na kung saan naging aware yung ating mga kababayan sa patuloy na mga efforts na ginagawa ng ating mga kapatiran sa pagpaparating ng aral ng Islam. Especially, may balak dito sa atin o plano na magkaroon ng malawakang o malakihan na symposium na gaganapin insyaAllah dyan sa CLSU, sa Central Luzon University. Hopefully, insyaAllah mangyari yan at magkaroon ng malakihang symposium. Dati meron na rin nangyari din sa CLSU, nagkaroon ng Islamic, parang yung hindi naman symposium, at the same time symposium din. Pero meron silang ginawang mga exhibits, mga Islamic cultures, Islamic traditions na kung saan may exhibit doon sa Central Luzon University. That was about mga 5 years ago. So, inshallah, maulit ito. At gusto ko matanong muli si brother kung ano yung mga pinagkakaabalahan niya ngayon bilang isang registered nurse. At the same time, siya ay aktibo sa pagpaparating ng mensahe ng Islam. Gusto ko balikan si brother Yusuf, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po every Friday habang nagpo-khutbah si Ustad sa Pula, meron kaming mga kaganapan o mga meetings about sa pag-sinding medical mission inshallah kasama ng Halal Manila. Kamakailan lang po ay nagkaroon kami ng medical mission, simpleng medical mission lang po, at siyempre simpleng meron tayong mga bisita na si Isa Batallones, Halal Manila, yung mga Batik Islam na dating mga Kristiyano. Ngayon, sasabihin ko na ba yung sa mga business natin? Inshallah, yung plano plano po namin ng itong aming ustad na si Kamal Abdullah at mga leader. Meron po kaming ginagagawing isang parang tapasukin namin ng business para sa halal Neva Ecija foods and meats products. Meron sa Gapan at magkakaroon din po dito sa Cabanatuan. Inshallah po, sa buong Neva Ecija, ipa-plug ito. Kung may order, ganyan. Simpleng may baka, kambing, manok, at yung kung merong sakaling makagawa kami ng halal na longganisa, halal na meat products, processed products. Mga giniling, ganyan. Frozen meat. Mga frozen meat, yan. Iano namin, ipa-plug namin. Pero sa ngayon, pinaplansya pa po namin hanggang ngayon na inshallah matuloy po. Inshallah. Maraming salamat sa kapatid Yusuf. Mashallah. Nabanggit natin po yung tinatawag halal products sa mga usana. So, marami po tayo ngayon na nakikita, especially po sa mga produkto na kung saan madali ito kasi maglagay ng mga halal na tatak. Pero advice lang po sa ating mga kapatiran na medyo maging meticuloso doon sa pagtingin ng mga produkto na may halal. Kasi dapat yan certified talaga, nung true certified yan ng halal na mayroong otoridad talaga sa halal. Ang nagbibigay lang po dito nag-certify lang ito ng halal food state or products. Isa diyan is yung Islamic Dawah Council of the Philippines, headed by Attorney Linsag, yan po sa Binondo, kanilang opisina. Siya po yung kauna-unang authorized na Pilipino dito sa ating bansa na mag-certify or magbigay ng certification na halal. Of course, kailangan natin ito ma-multiply dahil sa demand ng ating mga kapatiran, especially po dito sa Luzon. Kaya itong Halal Manila ngayon, they came up with magandang ideya na kung saan makakasupply sila ng mga halal products. Unang-una po yung mga karne ng kambing halimbawa, yung karne ng baka, karne ng manok,
at mga ibang mga giniling na mga process na mga products. At the same time, meron din mga lutong halal foods na kung halimbawa, meron tayong tinatawag na chicken hotdog. Chicken langgunisa. O langgunisa. Gagawin po halal yun. Ibig sabihin, paano ba ang isang pagkain or isang meat magiging halal? Yung hayop po, bago siya matawag na halal, kailangan po ito dumaan sa proseso na yung Islamic slaughtering process. Yung pagpatay ng hayop na yun, kailangan sa Islamic tradition, Islamicong pamamaraan. Paano yun? Kailangan maputol yung, parang bang tawag dito, yung yung galungbungan dito, yung pinaka-veins, na main veins ng lalamunan. At lalabas yung dugo, itatapon po. Kasi sa mga hayop or anuman, kung meron niya mga diseases o mga sakit, sasama po yan sa dugo. Kaya ganun din sa hayop, kailangan maitapon yun. So magiging wholesome yung kanyang meat, yung kanyang karne. Ito'y magiging tinatawag natin halal. At dapat na-mention bago siya mamatay ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po yung Islamic slaughtering process or system, kaya tatawagin natin halal. So magmula doon, yung meat, mga raw meat na yun, kung tayo lulutuin natin at mga ibang product, nagiging halal na tawag natin dahil nagmula sila sa halal. Pero din, yung mga ibang products na kung saan walang concern doon, hindi ginagamitan ng mga karne, halimbawa mga biscuit o anuman, kailangan hindi ito nahahaluan ng mga pinabawal ng mga ingredients na bawal doon sa pagkain ng Muslim. Halimbawa, ang mga bawal ingredients, yung oil o yung mantika ng baboy, dahil nanggaling sa baboy yun eh. So, karamihan ng mga produkto ngayon ay para sumarap o para magkaroon ng lengthening or ika nga tumagal yung kanyang hindi siya masisira. Yung mga ibang produkto ay nilalagyan nila ng chemical na gano'n. So, ito po ay kailangan natin masigurado na wala yung mga chemical. Kaya kung wala yun ang tinatawag natin halal product. Yung mga noodles or whatever, yung mga ingredients doon. Pag sa meat naman, kailangan tumaan sa Islamic slaughtering process. So yun po yung halal na tinatawag natin na balak ng ating mga grupo ngayon, insyaAllah mga kapatiran, na magkaroon dito upang yung mga demand ng ating mga kapatiran dito, especially yung mga travelers, yung mga foreigners, pagpunta rito, naghahanap po sila ng mga karne na kung saan halal meat, halal products, mga halal foods tinatawag. So upang matugunan yung kanilang mga demand, kailangan po meron dito sa ating probinsya at meron tayong maipakita at may supply sa ating mga sa mga demand ng ating mga kapatiran. Especially yung mga, let's say, mga estudyante, mga foreigners sa CLSU, o yung mga foreigner na nakapag-asawa ng mga Pilipina, halimbawa, or nakapag-asawa sila at pumunta rito, naghahanap yan ng mga halal foods at mga halal meat. Kaya inshallah, itong ating, at the same time, itong gagawin nating activities or business ay for da'wa. Ika nga, mayroong karugtong to sa ating da'wa, ika nga, pagpapanatili sa ating aktibidades tungkol sa da'wa. So, dito po sa kapatid Yusuf, habang ginagawa natin itong mga bagay nito, kinakailangan na maiwasan natin itong mga tinatawag na mga traps of shaitan. Kasi ang shaitan, kahit anong gawain natin mabuti, talagang hadlangan tayo eh. Kasi nangako yan, sumumpa siya sa Allah, na in every point, aabangan niya ang anak ni Adam at hihikayatin niya sa kasamaan. Kasi si Satan kasi siya ay malayo na sa lahat ng pag-asa, lahat ng righteousness. Kasi ang Satan, sa pangalan pa lamang, yung salitang Satan, hinango ito sa salitang Shatana. Ang ibig sabihin ng Shatana, yung malayo na bagay. Malayo siya. Malayo siya sa katotohanan, malayo siya sa pagpapatawad, kabutihan, malayo. Yung ibig sabihin ng Shatana. At hinango rin ang pangalan Shaitan sa salitang Shata. Ibig sabihin ng Shata, yung sunog or sinunog, burn. Kinuha doon yung salitang Arabic na Shatana at Shata. Yung Shatana doon sa malayong bagay, yung Shata doon sa burning. So, itong
Kaya pag tayo ay gumagawa ng mga mabuting bagay, especially na may mga plano ganyan na maganda para sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng Islam at pagkakaroon ng karangalan o yung marangal na hanap buhay para sa ating sarili at mga pamilya, kailangan po tayong mag-seek refuge sa Satan. Mula sa Allah, laban sa Satan. Dahil itong mga kabutihan, hahadlangan ng Satan ito. Lahat ng mga bagay na magagawa niya, ihahadlang niya. Dahil ang Satan, tinatawag natin, kaya nagsasabi na, A'udhu billah, ako'y nagpapakupok mula sa Allah. A'udhu billahi minash shaitan, mula sa shaitan. Nirrajim. Yung kasing nirrajim, the outcast, ibig sabihin ng salitang nirrajim, yung malayo siya sa lahat ng katotohanan or kabutihan na matuwid, malayo siya doon. Nirrajim. Kaya, the number one, enemy ng tao or sangkatauhan ay shaitan. Kaya anumang bagay na may plano tayo gagawin, magbasa ng Quran o kaya magplano na magdasal o anuman, magdawa, kailangan natin mag-seek refuge mula sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa shaitan. Unang-una ang way or yung trap ng shaitan, gagawa siya ng pamamaraan or ways para ang isang tao ay magiging shirk. Ibig sabihin ng shirk, yung pagtatambal sa Allah doon sa kanyang pananampalataya. So, oras na makuha niya yung ganun, masayang-masayang shaitan. Ito yung mga stages ng weapons o kaya ng sandata ng shaitan. Pangalawa, pagka hindi niya kaya ang isang tao na alisin niya ron o dadalhin niya sa pagkasyirik, yung pagtatambal na pagsamba ng Diyos-Diyos ang halimbawa, pagsamba sa puno o ibang bagay, pag hindi niya makuha sa ganun, kukuhanin niya ron sa pangalawang baitang, ang tinatawag natin bid'a. Yung bid'a mas medyo lesser doon sa tinatawag natin shirk. Dahil ang bid'a, ito yung pag-introduce ng mga bagay na kung saan hindi aprobado sa aral ng Islam. Yung bid'a. Ibig sabihin noon, innovation. Innovation. Pagkakaroon ng panibagong mga pagpapalabas na sa tingin natin ito ay Islamically in nature, ngunit hindi po ito Islam. Kaya ang gagawing dalawang hakbang ng bid'a, ng shaitan, yung pagkakaroon ng bid'a. Pag hindi niya makuha ang tao sa kanyang pangalawang sandata, yung pangatlong sandata, ang pagpapalaganap niya, pagkakaroon ng o paggawa ng major sin na tinatawag. Major sin, isa na yun, shirk na yun. Pangalawa, yung mga pagpatay ng tao o na walang hustisya, na walang kadahilanan. At mga ibang bagay na kung saan, pangangalo niya, pagnanakaw, yun yung mga classification ng mga major sin na bukod doon sa shirk. Pag hindi makuha niyang tao, mayroon susunod yung tinatawag nilang minor sin, yung pagsisinungaling. Pagsisinungaling yan. Dapat very careful tayo dyan mga kapatid. Kahit na biro, mayroon tayong nabasa sa mga hadith na iwasan natin magbiro-biro na yung mga bagay na kung saan talagang hindi ito allowed sa Islam. Kasi although biro yan, mayroon kasi tagalista at mga taga-sulat sa ating mga anghel doon sa kanan at kaliwa, si Kiraman Katibin. Yung dalawang anghel magsulat ng kabutihan, yung magsulat ng kasamaan. So, kahit yung biro, kapag ito'y may sulat ng anghel ng kasamaan, kahit na biro sa atin, naisulat na pala. So, hindi natin mawi-withdraw yun. So, iiwasan natin magbiro-biro ng hindi maganda. Magbiro tayo ng mabuti. So, ito yung mga tinatawag natin minor sins. At kapag hindi tayo magkuha doon sa minor sins, ng shaitan, gagawin niya yung hahadlangan niya yung mga tao gumawa ng isang bagay na kung saan makagawa pa siya ng isang bagay na mas mabuti, higit na mabuti. Halimbawa, ang isang hahadlang niya ng isang bagay mabuti, pero makakagawa pa siya ng higit na mabuti. Halimbawa, ang magbabasa tayo ng Quran at yung pagdarasal. Ang pagbabasa ng Quran, optional yun dahil mahalaga rin pero ay karunungan, may mga reward. Pero sa oras na yun, ang higit na mahalaga dahil pumasok na ang oras yung pagsasala. Yun ang hadlangan ng shaitan. Na kung saan okay tayo magbasa pero hinadlangan niya tayo dahil basa tayo ng basa, lumipas yung pagsasala.
Dahil pumasok ang oras ng sala, nawala, yun ang gagawin ng Satan. Yun yung tinatawag natin, stopping one from doing something good when he can do something better. Yung hadlangan niya isang tao na gumawa ng isang mabuting bagay, kung saan makakagawa pala siya mas higit na mabuti. So, hahadlangan niya yung higit na mabuti. So, ito yung example doon sa tinatawag natin. Ito yung mga stages na kung saan ang Satan ay talagang gagawa ng mga bagay-bagay na maaaring hadlangan niya ang isang tao. Kaya dapat mga kapatid, aware tayo dito, especially doon sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Alam natin na ang pagsapit ng buwan ng Ramadan ay malapit na. At ito po ay ilang araw na lamang. Tayo po ay magbibigay rin ng kaalaman tungkol sa buwan ng Ramadan or kaya pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa pagpasok ng buwan ng Ramadan na yan, ihintay po natin dahil ang buwan ng Ramadan ay nagdadala ng mga maraming blessings, ng mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Brother Yusuf, mashallah, talagang ika nga, kahit papano ay kahit siya ay nag-iisa dito sa sityong Kaingin, na Kainday Baisia, at alam ko, Brad, meron pa rin diyang isang brother na si Brother Abdullah de la Cruz. Yan sa sityo Pinanggaan, Kainday Baisia, Barangay Pinanggaan. Mashallah. Ano ba yung pagkakaiba ng sityo at mga barangay? Medyo isang maliit pero sakop siya ng isang barangay. Mashallah. So yun pala, medyo maliit yung sityo. So, alhamdulillah, tayo po ay patuloy sa ating palatuntunan at tayo po ay patuloy na nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan dito po sa himpilan ng radyo, ang DWJ, ang radyo ng bansang pagkaisa. Dito lang po sa Circle Compound, Vitas, Cabanatuan City. At katulad ng sinabi natin, yung mga kapatid natin na o yung mga kababayan natin na mayroong mga kaalaman or may mga knowledge na sila'y naka-encounter o nakausap nila yung mga ibang Muslim, kung ano ba yung mga aral ng Islam at curious na umalam pa karagdagang mga kaalaman, huwag po magkatubili na tumawag sa ating numero at para sa karagdagang mga informasyon 0927-804-8529 sa ating pong email ad Samar Sabdullah sabdullahk@yahoo.com. Yan po ang ating email ad. At sa mga ibang mga brothers or kababayan na nagnanais ng mga babasahin Islamiko ay ganoon din po, huwag magkatubili na mag-text lamang para makakasave tayo sa ating numero na banggit 0927-804-8529 at tayo po ay ating bibigyan ng mga babasahin Islamiko. At katulad ng minsan, yung ating listeners, regular yan. Yung ang ending ng kanyang number sa cellphone ay 44. Ayan. Siya po ay nag-text sa atin na I think itong suki natin, listeners natin, isa siyang estudyante at nagre-research tungkol doon sa Quran. So siya po ay nag-text sa atin kung ano ba yung website na pwede niyang ipasukin upang ma-search niya ang Quran. So, ang advice po natin, madali lang po i-research yan. Punta lang sa Google at i-type lang ang word Quran or Quran or Quran, Q-U-R-A-N, Quran. Or kaya, kalamullah.com. Kalamullah. Ibig sabihin, www.kalamullah. Kalamullah.com. Kalamullah.com. Marami po kayong matutunghayan at makikita hindi sa Islam o tungkol sa Islam. At payo lang po natin, hindi lahat na napopost sa internet ay authentic po tungkol sa Islam. May mga ibang website na makikita nyo sinisira ng Islam o kaya lihis, evasive yung mga information na kanilang binibigay. May mga website po ganun. So dapat po magpunta ron sa mga advice natin www.kalamullah.com or kaya i-type lang doon sa Google yung mga salita na kung ano yung gusto nyo i-search, Islam or Islamic religion or whatever, makikita po nyo rin marami. At ito pwede nyong i-counter
i-counter check doon sa mga marurunong, katulad ng mga brothers na nakapag-aral, kung tama ba yung na-post sa internet na yan, kung yan ba ay hindi evasive yung mga information. Ganun lang po yung pag-iingat natin sa mga information o informasyon na ating gustong i-share sa mga kababayan o kaibigan o kamag-anak na hindi pa Muslim. MashaAllah. So katulad ng sinabi natin, napakaraming mga personalidad na yumakap sa Islam, na mga journalists, mga scientists. Sa scientists meron yun, isang si Dr. ang kanyang apelyido yung Bucher, isang French scientist. French scientist. At mga ibang meron niyang libro, yung Islam is Our Choice. Meron po tayong babasahin nun, isang aklat na makapal. Nandun po lahat yung mga tao, foreigners man siya o hindi. Nandun po yung kung bakit sila yumakap sa Islam. Yung kanilang mga views na ano yung kanilang nakita tungkol sa Islam, bakit nila ito niyakap at isinabuhay at naging isang Muslim. Sa mga TV programs, nakikita rin natin sa mga nakapost yan sa mga Facebook or internet o mga video sa internet, may mga programa, mga foreign programs, Islamic programs, katulad halimbawa yung isang programa na nagpo-post ng mga Islamic program na binabanggit nila yung mga personalidad ng mga tao na kung saan sila ay yumakap na yung kalimutan ko itong mga programa, foreign na program, TV program, na kung saan sila ay tumatalakay ng mga programa tungkol sa pagkiyakap ng mga ibang tao at kanilang pagtawid sa religiyon. Dito po sa ating mismong lalawigan, marami na po tayong mga kapatid dyan na yumakap sa Islam. At yung mga iba, medyo nahihiya, lumantad dahil iniisip nila sila ay nag-isa sa isang barangay o isang lugar na halimbawa, nag-Muslim siya doon sa Saudi Arabia, mga ex-abroad yan. Pag-uwi dito, medyo isolated yung kanilang lugar at medyo wala siyang nakakausap ng mga ibang kapatid. O kaya may mga kapatid yan, let's say, yung mga traditional tinatawag natin, yung mga tausog o maranaw, na ayaw nilang medyo alangan sila. Ika nga, huwag po kayo mag-alangan dahil ang mga Muslim, sinabi ng Allah ay magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Napapansin po natin yan, kahit mga foreigners, pagka matagpuan ko yan o mag-meet kayo sa isang lugar at sinabi siya Muslim, yung loob natin kaagad-agad, may tiwala dahil alam natin yung karakteristik o yung pag-ugali ng tunay na Muslim. Hindi ang Muslim supposedly hindi siya manloloko, hindi siya magnanakaw o hindi siya babaero o anumang mga bisyo na kung saan negatibo. Hindi na natin isa-isahin kapatid dahil dito sa lipunan natin, especially naglipa na yung mga patay sindi sa gabi na yan, malakas ang hatak ng mga syaitan kapag gabi na, especially sa babae, sa mga sugal. So, marami po talagang trials sa kapaligiran. So, hindi po gano'n ang karakteristik o kay isang gawain na isang Muslim. Ang isang Muslim ay talagang sinasacrifice niya ang kanyang material na kagustuhan kapag ito'y labag sa pag-uutos ng Allah. Ang kanyang kagustuhan, let's say, emotional. Hindi niya ito gagawin kahit na maganda yung babae o anuman, kapag ito'y labag, hindi niya talagang pwedeng magpipag-ugnayan na illegal na relation. Dahil bawal doon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Islam. So, ang isang Muslim ay napaka-masunurin, kumbaga. Masunurin talaga. Hindi kumbaga, talagang dapat masunurin dahil pag sinunod niya ang batas ng Allah, ay talagang mamuhay siya ng walang problema dito sa mundo, especially sa lahat, sa kabilang buhay. So, sa puntong ito, kapatid, wala na tayong oras. Tayo po ay magmamahalam na pagsamantala sa ating palatuntunan hanggang sa muli sa sunod na linggo. Brother Yusuf, sa iyong last words sa oras lang ito, hindi oras na Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para po sa mga hindi pa mga Muslim, magtanong po kayo sa mga Muslim na nag-aaral. Huwag po dyan sa pag-alagala. Kung hindi po sila nagsasabuhay ng Islam o pagiging isang Muslim, huwag po kayo doon magtanong. Magtanong po kayo doon sa mayroong nakakaalam, yung mas nakakaalam. At huwag doon po kayo magtanong sa mga pari nyo, sa mga pastor nyo, sa mga diakono nyo. Huwag kayo doon magtanong. Sa Muslim po kayo magtanong na may alam. Sa Islam. Sa Islam. Alhamdulillah. Bigyan niyo po ng pagkakataon ng sarili ninyo para malaman po ang kahulugan ng Allah, kahulugan ng Islam, kahulugan ng Muslim, at ang kahulugan kung sino ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung ano ang Quran. Diyan niyo po malalaman kung ano po ba talaga ibig sabihin. Tanungin niyo po sa amin, mga nagpapalaganap sa Islam, insyaAllah. MashaAllah, maraming salamat sa kapatid. Jazakallah khairan. Brother, si Muhammad Rafi, insyaAllah, sa iyong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Po ay nagpapaalam sa inyo at bumabati ng magandang hapon sa inyo lahat ng nakikinig dyan sa bahay, sa mga makikinig, panginginig. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa mga kapatid at sa buong sa pa rin po ng pilang ito ang DWJ at mga namumuno at may-ari ng istasyon ito. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami. Ako pa rin po ang inyong kapatid. Hanggang sa muli, wailan bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.